Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Apiron, Tuala, Symph, Secuna, Red Dragon Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon dito sa Aguilab TBI in University of Southeastern Philippines, Davao City, to interview their startup incubators. We have the Buho, create more than just ideas. And we have the co-founders, John Fritz Antipuesto, Ahadon Karai, and Michael Labastida. Hello, kamusta guys? Kamusta? Okay lang. Magandang hapon. Busog ba kayo sa ating snacks? Ay, busog tayo. Salamat sa Yusef, no, sa Agilab and KTTD office. And meron tayong sa background natin, andyan na ang kanilang mga tarp. So, ano tayo ngayon sa office actually ng KTTD, Knowledge and Technology Transfer Division. And si Agilab TBI naman, which is under that office, yung parang technology business incubator supporting the startups. And actually today, and kanina umaga, we interviewed yung mga sinusuportahan ng offices na ito. Kanina umaga, mga spin-offs ng university, basically mga research ng professors here na ginagawang stand-alone company. And now, ang ating ini-interview ngayong afternoon ay mga student startups na kakagaling lang sa recently held bootcamp ni Agilab TBI. But ayun, so you actually presented and you were the ones who got selected. So si Dibuho. So ano nga ba ang Dibuho? So if we're gonna talk about Dibuho po, in Tagalog, that's Dibuho. But if we're gonna translate it in English, that means design, create, or creative and pattern. That's what it means. So our intention for the Dibuho is to create a websites that would standardize sa mga standard local websites na sa outside ng mga country, which is one mong goal na mo para mas approachable siya sa tuwang mga users nato, sa tuwang mga clients in the future po. But ang clients nyo is mga local? Oh, yes po. Since here sa po, hindi ka attractive yung mga natin, yung mga design when it comes to mga websites. Hindi ba attractive. So, yung Dibuho, that's one of our goal po na basically, upholding the standards ng web development for Filipinos. So, siguro nga na para mas maging professional and talagang global standards ng websites ng mga Filipino businesses, mga Filipino SMEs maybe. Tama ba yun? Yes po. Sige, but siguro before we go deeper into yung ginagawa, you joined the bootcamp ni Agilab and you were the ones who got selected. So, how did you present si Dibuho? Di ba si Dibuho, yun yung company namin. Tsaka yung product na present namin doon sa competition ay yun yung Trabahante. Actually, yung Trabahante, yun yung capstone project namin yun na gusto namin palabuin pa. Kaya present namin yun, nagkitaan ng potential, tsaka nanalo. Capstone project, you are graduating students right now. Tapos na yung capstone project nyo. So yun na yung ginawa yung capstone project. Yes, sir. Si Trabahante. You are Trabahante. Trabahante. You are, what courses are you? BSIT. BSIT. Yeah. And sige, si Trabahante, ano nga ba siya? Si Trabahante is an AI-driven job search application. We especially streamline the job hiring process within the city public service and employment capability and development in Tagum City. And we also want to automate the hiring process and job matching between job seeker and employers. Sige, madami tayong hihimayin dyan. Yes po. So, but basically si Dibuho yung company niyo. Yes po. And then you make websites. And then aside from that, you have this product na inyong ang parang present sa bootcamp as a new product to launch, which is si Trabahante. Kaya kay Trabahante, tama ba? Trabahante? Yes po. Yan, marami tayong pag-uusapan dito kasi first of all, you decided to go or to focus on public services, public jobs, public office jobs basically. So, sige, can you talk more about that muna? Ano bang meron sa public office jobs and maybe ano yung parang problem of job seekers and job or yung mga offices, yung mga nag-hire with regard to this na gusto nyong isolve?
So mainly in Tagum, most of You are the from Tagum? yes, Tagum Okay, City. okay. So from Tagum City, we have this so-called si Pesdo, which is in Davao, peso pa rin. Sila yung nag-ha-handle ng mga job posting. So in Tagum City, yung pagja-job post nila, pag-hunting ng job post nila is through manual, through posting Facebook, through job fair. They conduct job fair in different schools para maghanap ng mga applicant, which is very taxing when it comes sa kanila because they have to do it manually everything. Especially if maggagawa sila ng mga reportings, monthly report nila, they have to do it manually. Everything is manually paper based. That's why we develop Trabahante to streamline their process. It helps them. It is basically a tool for them para mapadali nila yung pag-gather ng mga data, paghahanap ng applicant. So basically, yung mga applicant natin maghahanap ng mga job vacancy through Trabahante, which is verified by the employer natin, which is yung mga CPESDO natin. Okay, actually ang dami nito kasi so dati parang traditionally or even now ang nangyayari kunyari yung office, let's say let's give an example. Ano ba example ng public office kasama dito? Maybe Yung public kunwari, office. ano ba example ng job sige na pwedeng that you are looking at? Siguro. Kunwari sa Jobs na pinopost. dito kay Trabahante. Kasi you're focusing on public offices, 'di ba? Di bale, yung trabahante ay parang si Peso yung nag-administer. Wait, who is Peso? Si Peso, yung si Peso ay sila po yung public employment. Office ng sir. Davao. Tagum sir, mayroon ding Tagum. LGU. Okay, gets. Actually, sa lahat ng mga LGU may Peso yan. Sila. Okay. At sila yung in Lahat charge. ba? Buong Pilipinas? Hindi ko alam sir, pero Hindi ko sure. mostly Okay. may Peso. Dahil sila yung handle tumutulong din sila sa mga job seekers na maghahanap ng trabaho. Pati rin sa mga employer. Okay. Tinutulungan yung employer makahanap ng mga aplikante. Okay. Pero si Peso now, ano ba? Yung as you mentioned kanina, through job fair. So, through physical means. So, Yes, sir. kumukuha na kasi papel-papel na resume. Tapos, iuuwi sa office nila. Then, iisa-isa yung pag-aralan, isi-screen. So, manual, no? Tapos ipapasa din nila sa employers na naghahanap. Siguro si Peso may parang initial screening din siguro, no? And then, ipapasa nila yung mga best for dun sa employers. Tinutulungan din nila yung mga job seekers na makakuha ng mga skills na hinahanap ng Ima-match with the employer. Kumbaga, meron silang mga resume, and then i-match nila yung skills nandun sa resume dun sa employer na naghahanap ng job. Pero manual nilang ginagawa. So, mano-mano yung natingin ng mga resume. Ang kapal niyan, ang dami niyan kung madami nagpasa ng resume. Tama ba? Ngayon, ang pasok nyo, what you want to do is to make to streamline it and to make it online or digital? Online, tsaka digital. Hindi pa nag-digital si Peso now? Siguro may digital pero kunting part pa lang kasi ginagamit nila Facebook tsaka yung Excel. Okay. Kaya actually gumagamit sila ng Google Forms para kumuha ng mga data galing sa applicant, pero since Google Forms pa lang siya, i-convert pa nila yun spreadsheet tapos sa mga reports na kasi gumagawa sila ng reports na pinopost din nila sa Facebook. Okay. So basically, digital nga pero manual pa rin. So ang gusto nyo gawin is i-automate. Yes. Okay, now doon tayo sa automation. So si Trabahante as the solution dito sa parang challenge kay Peso or basically sa challenge ng mga job seekers and mga employers. So by automation, what do you mean by that? Paano nyo i-automate yung job application process and yung job screening or selection process? So unang-una, since si Trabahante ay ginagamit siya ng Peso, ang administrator doon ay si Peso. Ginagamit na siya? Gagamitin siya ni Peso. At saka, since si Peso ay isang government body, siya na din ang administrator. Okay. Tapos, ang kalamang ng ani, kakalamang dito ay ang mga employer ay dumadaan pa ka Peso para mag-post ng job. So, may assurance doon sa Trabahante na verified yung mga company nagpo-post ng job. Tsaka, when it comes to automation, since sa Trabahante na platform na perform lahat ng galing sa paggawa ng resume ng mga applicants, pag-post ng
jobs na mga employer ay lahat ng mga data na yun ay automatic na gagawa ng report sa system. Tsaka ang gagawin na lang ni Peso ay i-export yun at pwede na lang gamitin sa kung anong gagawin na report. Baka may mga analysis na pwedeng gawin dito, no? Yes, sir. Nagsasubmit sila ng mga monthly reports sa Gaya ng mga job trends, trending Yes, jobs, tsaka yung mga trend na anong course ang in Yes, ngayon. 2 ways yun, oo nga. Yung trending na jobs, tsaka yung trending na skills, kumbaga, ng mga no labor force. So it also help them gathers data yung especially sa Tagum makakount nila or mabibilang nila yung how many people is unemployed, so they can help them to cater para mahanap nila ng trabaho, because in the Philippines unemployment rate is really high. I don't know the percentage exactly, but I know it's high. That's why kaya nga may peso yung each country, each region siguro natin, assuming na every region at merong peso talaga. That's their main purpose, is to help those people na walang trabaho para makahanap sila ng trabaho naman. So magiging better ba ang matching dito with Trabahante? Kasi as in mas ma-match yung right skills sa right jobs. What do you think about that? Sa Trabahante platform may ginawa kaming algorithm na makakapag-match ng mga skills doon sa mga job post ng employer. Gumagamit kami ng AI tsaka para ma-match yung resume ng mga applicants doon sa job post ni employer. So pagdating pa lang sa newsfeed ni applicant, makikita na niya doon ang mga recommended na mga jobs na para sa kanya. Tapos kung gusto niya ng ibang field o ibang jobs naman, ay pwede naman siya makakapag-search. So paano ngayon to nag-work, no? So para ba siyang Facebook or LinkedIn na may mga employers pwede mag-post ng job opening. And then may accounts din, yung gagawa ng accounts din ba yung mga applicants Di bali gagawa ng account yung job seekers or applicant, tapos di bali downsides lang ng Trabahante is kailangan si applicant gumawa ng resume sa platform mismo, hindi yung mag-upload lang siya ng PDF na pwede nyo resume. actually automate na parang di ba kunwari gagawa ng resume sa Trabahante, pwede nyo i-automate na i-upload lang yung resume, automatically ma-fill in yung mga fields, di ba? Yun pa lang yung i-add namin na feature sa Trabahante. Pero sa ngayon, actually ma-access nyo na yung Trabahante sa trabahante.com. Try Tsaka natin yan. may mobile app na din kami. Wow. Doon sa same site pa rin. So anong itsura? Sige, anong itsura ng website? Ano itsura? Can you describe lang pag kunyari, sige, doon muna sa employer muna. Paano magpo-post ng job? Di ba si employer ay may kumbaga dashboard siya, tapos doon may table siya doon na nakalista lahat ng mga job post niya. Pag mag-create siya ng kanyang job post, sinusunod kasi namin yung format ni Peso at saka yung yung form ni Indeed. Kumuha kami ng inspiration doon. So 4 steps siya sa pag-create ni employer ng job post. Una ay doon sa about. Doon ma-set ni employer kung ano ang job position, anong position niya, magkano yung salary. Tapos doon sa details ay ma-set ni employer doon kung ang job schedules. Then sa pantatlo, doon phases ang tawag doon. At saka doon makaka-create si employer ng exams kasi parang screening na rin, testing na rin. Maka-create siya ng kanyang sariling exams na ang format niya ay parang Google Forms. Okay. So flexible siya, tsaka pwede din niyang gamitin to na parang survey lang kung gusto niyang tanungin yung mga applicants kung ano-ano yung mga skills nila o ano ba yung alam nila. Tsaka sa panghuli ay yung summary doon, makikita niya summary. Tsaka pagkatapos nun ay yun na, ma-post na ang kanyang job, pero kailangan pa ito i-verify ni Peso, which is yung administrator. So ang form din ito parang kunyari yung dashboard ni employer. So isa akong office, let's say
LGU, kunwari LGU, 'di ba, puwede sa LGU. So, nakikita ko yung mga job openings ko and then puwede kong makita yung mga nag-apply ano, and meron may Pwede. summary na rin yun 'no, puwede may summary na Hmm. puwede ko siguro puwede mo i-filter na kunwari ito yung mga may 3 years experience sa ganyan. Kasi paano kunwari nasa questionnaire ko yun, 'di ba? Puwede ko ba i-filter yung mga applicants para mas madali na rin makita? Sa platform namin ay pwede niya ma-view Okay. mismo ni Yung mga resume, yung mga entries. entries ni employer. Tsaka di bale sa sorting namin ay sa current na mga features ay meron din kaming AI resume analysis wherein gumamit kami ng AI para i-analyze yung mga resume ng mga applicant. I-rank na siya? Sino yung best? I-rank na siya sa based sa job description. Then dun may percentage doon na pwede din gamitin pang sort. Tsaka pag i-hover niyo yung percentage ay may description o explanation na nagja-justify sa kung bakit siya kung yung bakit best. ganun ang score. Okay, gets. Now, dun naman sa mga applicants. So, ano naman ang itsura for the applicant? So, as you said kanina, parang may newsfeed ba to? Or pwede rin sila mag-search. Kunwari, search ko health or parang Mention public mo hospital or AI. public school or whatever. So basically once yung applicant signed in sa natin, sa app natin, usually makikita natin yung list of job, which is job feedbacks, name nun, job feedbacks. So we have also Nakalista lang siya, nakalista. nakalista. That is based na yun sa once mag-register ka, nag-a-ask kasi yung namin, yung mobile app namin, anong position yung hinahanap ko. So naka-recommend, may recommendation. may recommended automatically. Nakarank na yung mga jobs, depends sa most recommended. Recommended. Tapos meron din kaming filter specifically for AI na filter na yung recommended is galing na kay AI na recommended. So, yun, may list. If may nagustuhan ka, maghahanap ka doon. You click it, may job details, description. And we have this also called employability skill test. Nga before yung applicant makaka-apply natin, this is only not mandatory but hindi siya mandatory ka ng optional yung employability skill test natin because this is one of the requirements sa PESO na maglagay ng employability skill test para sa mga applicant natin. So ayun, once you have satisfied the employability skill test, pwede ka na mag-apply dun. Then mag-wait ka na lang ng reply natin sa employer natin for the respond. Siguro parang mas rin, yung employability test, skill test, mas aangat sila sa selection, Credentials. For the applicants ba, pwede rin ma-search? Kasi ako usually, I mean, di naman naghahanap ng trabaho, pero napansin ko lang, may mga, ngayon parang may mga options or mayroong gusto i-filter yung mga applicants. First is, yung salary. So, di ba pwede i-post ng job opening yung salary? So, pwede kong i-filter na, ayoko ng 20,000 or below. Gusto ko 20,000 or more. Or pwedeng ganun. Pwede ganun. So, pwede rin ba na kasi meron na ngayon yung mga remote, hybrid, tsaka work from home na setup. So, pwede ko rin i-filter. Pwede rin sabihin ni job opening yun, and pwede ko i-filter as applicant. And then lastly, yung years of experience. Minsan kasi may ganun na required wala pa. Di pa yun nalagay, pero that's possible. Madali na lang madali na lang naman. I-integrate kasi i-fetch na lang natin yung nila. Pero yun naman napansin ko na unang tinitignan, yung salary. Yung skill, yung salary, yung mode, yung mode setup, kung hybrid, ganyan. Tsaka actually yung years of experience. Kasi yung mga iba parang hesitant kapag on that. So, what makes us different from other platforms na nakikita naman siguro natin madami ng online platforms, job hiring platforms. What makes us different kasi from other online job posting platforms, yung sa amin meron kaming so-called integrated video conferencing. So interview. Interview built-in na. So because yung other website na job hiring gumagamit pa sila ng Google Meet. So, magsisend pa sila ng link sa email sa applicant, mag-click doon sila mag-meeting. So, that's basically another hassle na naman sa applicant natin. Magda-download na naman ng Gmeet, parang ganun. So, sa trabahante, integrated na yung video conferencing, which is one-on-one na conferencing. Then, yun, that's one of our features namin sa mobile namin na integrated video conferencing. So, na lahat, from application, posting jobs, application, submission of resume, screening, selection, and then yung tests nga for skills.
exams, and then interview. So, andun na talaga lahat. In one package na talaga yung trabahante. So, now ang question, paano nyo to ginawa? So, di ba out na yung website? Ginawa nyo siya from scratch, no? Yes And po, then, from the scratch. basically, inaral nyo yung mga iba, and then in-improve nyo Yes para po. ma-match kung ano yung kailangan dito sa Davao. Do you start this sa Davao ba or sa Tagum. Tagum nga pala, sorry. Tagum po yung starting. Kasi you're from Tagum. Yes po. I mean the school, your campus 'di ba sa Tagum campus kayo, but also your residents ay mga taga Tagum kayo. Oh, ayun. And then yeah, so bakit bakit kayo nag-focus sa public offices? Kasi may mga ano rin naman may mga job openings din naman sa mga private Ikaw din. Okay, sa akin na lang siguro. This is based on my opinion. Okay. So why we're focusing sa LGU, sa government body, because kaya nga yung sinabi ko yung unemployment rate, marami tayong mga mga low class people or middle class siguro na walang trabaho, hindi masyadong techie, which is why yung PESO nag-offer sila ng training sa ating mga applicant na sa ating mga applicant or mga citizens of Filipino na walang trabaho or walang knowledge regarding on that. So yung PESO natin, once you're an applicant, pupunta ka sa PESO, iti-training ka nila how to use the app, on-job training ka para para yung skills na need ng employer natin ma-meet ng requirement mo. So that's one of the reason bakit hindi kami nag-private, kasi yung private, most people na nag-a-apply, they have the knowledge, they have the skills already regarding on the Yeah, true. Gets correct answer actually. First of all, ang Davao is metro city na pero actually ang lakas din ng dito I mean, this is also my opinion, just my opinion pero like compared kasi sa Metro Manila kasi ang lakas ng mga private din true. Pero pag nasa outside Metro Manila ka, although Davao na is a very metropolitan city, ang lakas din ng government, ng public offices dito ng impact nila dito. So, una, I think maraming jobs in the public offices. And second, I think it's an opportunity nga dahil may PESO na. You just want to help them actually, no? You just want to help improve their service, kumbaga. True. So, bakit ito yung pinili niyong capstone project? I mean, you could have done other projects. Bakit ito yung napili ninyo? First of all, sa PESO kasi meron na silang sa aming senior kasi meron na silang ginawa na capstone, tapos nakita namin sa library, then we want to improve it. Anong year yung nakita nyo? Year 2019 ata yun. Okay. 28. Yung capstone kasi nila is mainly focused on job fair. Okay. And we want to improve it, and we want to automate all kasi nakafocus lang sa job fair. So yun, nagawa namin yung job search application, web-based and mobile. Ganyan. And tapos yung project kasi nila is di na integrate kasi ng PESO. Yeah. Tapos we want to implement this. And with the help of Agilab, with the help of Yusef, the Yusef office. Agilab. Ayun. So, and then, dahil ito nga pinili ng capstone, talagang ito yung kinode nyo, no? Kinode nyo talaga siya from scratch? Yes po. Wow, grabe. Sino nag-code? Kayo lahat? Kami lahat. Wow. Developer kaming lahat. Kasi mga comsci kayo, no? Based IT, sir. Sorry, IT. And naka-t-shirt na nga, nung mali pa yung sinabi, no? Ayun. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sicuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority.
So, puntahan naman natin yung story, no? Bakit kayo ang naging groupmates? Magkakaibigan na ba kayo in the first place? Bakit kayo ang napili yung group? Ah, Group? Wow. Logical yung ano namin pag-grouping kasi if sa college kasi pag di ka do or die, yeah, that's one of the thing, do or die. You need to find a good group or a set of people na may the same mindset sa if yung ano mo kaibigan mo doesn't have the same mindset with you, it will drag you down in the process of kasi graduation na tayo eh. Baka di pa kayo graduate no? Yung ano na nakasalalay natin dito, pag-aaral natin, if makakatapos ba tayo, hindi. That's why strategical yung paghahanap ng groupings na meron tayong developer, the back end, so meron tayong front end dito, then meron ding designer. So yung problem namin, since per group, 3 person, wala kaming documentation na so we have to do it on our, but we don't have any problem when it comes to developing the app because we are all kaming tatlo, we are really the type of people who really wanna learn new stuff, especially programming. That's why it was lucky na kami yung nagkagrupo, interested kami every time we gather, nagko-collaborate kami ng idea. We share idea each other, di kami pag may disagreement yung isa sa pag-uusapan namin ng mabuti para makakam up kami ng mas better solution. Ganun. So, nung kinode nyo, nung program nyo yung as in, sa'yo yung back end, sa'yo yung front end, sa'yo yung design, ganun yung siya ginawa? Oo. Yung may task talaga. That's good, that's good. Saka sa pag-develop namin ng Trabahante ay divide kami priority. Kasi mayroong administrator sa PESA which is ginawa niya lahat. Tsaka merong employer which is sa akin na part. At tsaka sa kanya yung applicant. Applicant. Sa bagay nga. Yun din ba 3 players, no? 3 Applicant, employer, and administrator. Ang kahirap lang doon sa applicant kasi siya yung gumawa. From scratch din siya nag-learn ng bagong language kasi kami PHP yung ginagamit namin since second year. May age na kami sa pag-develop ng yung sa web development. So sa kanya medyo challenging sa kanya kasi ano ginamit? Gumamit siya ng bagong language, yung Flutter for mobile development. Kasi for mobile. Kasi napaka-talented na nitong taong to kasi siya pa yung nag-design. Siya pa nag-create ng mobile. Speaking of design pala, paano mo dinesign? And paano ka kumuha ng inspiration for the design? Kasi mahalaga din ang interface for this. It's really important if we're gonna talk UI, UX. It comes to designing kasi because if we're gonna talk about UI, user interface, visual effect sa mata, if it's pleasing sa ating mga client natin. And one of my inspiration is Upwork. They really have a great interface for me, Upwork, Indeed, and Boss Job. I don't know if people in the Philippines know Boss Job, but Boss Job is really parang startup din si Boss Job eh. diba? A very, very powerful application website kasi mostly powered by AI right now. So most of our inspiration comes from those websites. Then I did some tweaking para naman di tayo ma-plagiarize or ma-copyright in case i-public natin sa LGU, sa government. So ayun, I did some tweaking. It really took some time because this project was a rush capstone namin. We only given 3 months para gawin to. So it's not really enough time short para yun eh. that's very short for a whole package na project. So and one of the important things, one of the greatest impacts sa paggawa ng capstone is through the help of AI. Nila ChatGPT, they give us some guidance para mag-guide sa amin if ever may missing kami sa code namin para nagko-code sa ChatGPT ngayon eh. Yeah. But pag sasabihin natin gumagamit tayo ng ChatGPT ay mostly advice lang yung kinukuha namin doon kasi delikado din kapag yung AI na mismo yung since ang vision namin ay gumawa ng parang enterprise grade na software ay doon gumagamit kami ng mga pang large scale na din na programming frameworks kagaya ng Laravel at saka yung sa Flutter kasi yung idea kasi namin is maka-develop ng mabilis at saka yung safety ba, yung quality ng code. So pag gamit namin doon, bilis lang kaming naka-create ng mga database, dali lang naka-testing, at saka, actually, since
Flutter yung ginamit namin Mhm. sa mobile application ay pwedeng-pwede na siya ma-deploy sa iOS. Yun nga lang, wala pa kaming developer account doon para sa Apple kasi Okay. medyo Yeah, actually malaking usapan 'yan, eh, that's a dev talk, eh. Actually hindi ako familiar sa mga like yung ano yung paano yung pagpili ng language ganyan. Pero I think napakalaking usapan pa niyan, yung tech side, yung very programming side nito ano na actually ang alam ko lang is C. Mas tinuro nung ano C# actually na nag-aral din ako ng C#. But yeah, yung mga basic din na mga ano. But anyway, now na andito kayo, incubated kayo by Agilab DBI, so you joined the bootcamp ano, and then you presented si Trabahante. So una sa tingin niyo, well sino nag-pitch or sino nag-present or lahat kayo? Ikaw? ako po. So sa tingin mo, bakit kayo na-select? Kasi out of all the tawag dito, the entries from the different campuses, kayo yung top, 'di ba? So, sa tingin mo? Siguro dahil sa pagka-niche ng aming project kasi sa lahat ng nag-present kami lang yung nag-focus talaga sa government. Kasi para sa akin nung nagsimula kami na bakit pinili namin yung Trabahante is isa ding rason sa akin yung naawa akong tumingin sa mga system sa Pilipinas lalo na't sa mga gobyerno kasi may naha-hack tsaka Cybersecurity. yun nga lang tapos dahil doon since information security yung major namin kakawalan tignan so plano namin mag-improve at saka dito kami magsisimula sa peso. Okay. Yun lang Actually, yeah, good point. Kasi pag iniisip ko una-una, ang daming mga job something. LinkedIn pa lang, 'di ba? Si LinkedIn for jobs din siya, eh. Yun nga sila sa Upwork kasi para more of the freelance Pero kaya LinkedIn, ano yung kanina Indeed, si Boss Job. Ang dami pa, may mga bago din na mga startups na ano, eh. Pero actually, that's very true. Very broad itong mga to, eh. For all kinds of jobs. I think tama rin yung ginawa ninyo na localized siya or at least sa government jobs muna. And maybe nga, start muna with a certain municipality or province maybe. Maybe start muna with Davao region, no? Kasi baka iba rin yung behavior dito, iba yung profiles ng mga tao dito, iba yung the way of selecting jobs, diba? So, I think study this muna and do it for this. And yun nga, maganda nga na ma-improve yung currently ginagawa ng government. So, I think baka pwede kayo maging provider or vendor for the government on this aspect. Kasi sa job search na platform, sir, isa lang yung nakita namin na government ang nag-handle. Yung PhilJobNet. Meron So, bang ganun? meron. So, actually, Dole bang? Dole na Okay. handle doon sa PhilJobNet. Kasi si Dole, ang dami na niyang ginagawa. Ang dami, jobs and employment kasi ang dami niyang kailangan gawin, di ba? Kailangan i-oversee yung parang employment rate, ganyan. So, to handle pa yung parang mismong job ng buong Pilipinas, ang laki din nun, no? Yeah, that's true. Yung Dole. Problema lang kasi yung Dole. That was only like application only. Once mag-apply ka ng job, parang nagsasign ka lang ng form, aantay ka lang ng reply through email. Walang assurance if ano ka ba. And compared sa Trabahante natin nga, in all package na siguro. Tsaka siguro dahil mas madali kay Trabahante, mas yun din yung problema dito yung ghosting. Yeah. Diba? So, mas maiwasan yung mga ghosting na, ang hirap nun, umaasa ka for a work, tapos walang dumadating na reply, diba? At least dito, imagine, nag-apply ka ng 30 jobs, tapos ilan lang nag-reply? 2, 3? at least kung ma-reject ka, better pa kayo kaysa mag-ghost ka, diba? Lalim nun, That's diba? true. Pero, better nang ma-reject para maka-move on ka na. Hindi, diba? Totoo, diba? Para alam mo ng alam mo ng true, diba? Yeah, True naman siya, totoo. diba? Kaysa you're left hanging and waiting, diba? Kasi, I mean, alam ko naman na syempre may mag-work towards that. Pero, if you're overloaded, hindi mo maiwasan mang ghost, eh. Pero, diba, kung at least na-decide mo na, kung di talaga match, di at least reject na para mas better for everyone. Yeah. And now nga na-incubated kayo dito kay Agilab, how do you plan to like commercialize or parang bring this to the market? Ano bang approach niya sa business? Or maybe yun nga, work with Peso, diba? And maybe parang as a business, be a provider to the government, parang business to government na what do you think about that? So, through Agilab ay makaka-connect kami sa mga expert advisors na makakatulong sa amin na makapag formulate ng mga business strategy kasi
since BSIT kami, wala kaming on the idea business doon side. sa business side. Pero develop, actually, since sa Obrero, mayroon silang in-offer na mga services, makaka-access kami doon sa QA testing kasi yung system namin ay hindi pa na-testing ng actual na QA. So, malaking bagay din yun yung testing kasi doon malalaman kung gaano ba ka robust o ka-safe yung system, no? Which is, in-offer siya ni Agilab. Tsaka, aside doon, mayroon din silang mga facility pwede namin gamitin. Kagaya na yung cubicle, yun? Cubicle. Office. Office. Yung sa bagong building. Yes, sir. So magkakaroon ng bagong building ang Agilab. Three floors. Okay, Grabe, yeah. no? So, So- first floor is for exhibits and showcasing ng mga products. Second floor is for the offices. And third floor is yung office ni Yeah. Agilab. So, basically, one of the greatest things siguro pag in partnerships ka siguro sa Agila because since this is a university, public university, right? If we're gonna go and tap other public offices, madali na lang siguro i-tap namin kumpara instead of us going private namin to na company. Since in partnership sa Agilab, madali na lang siguro namin i-connect to sa government in case na magpo-propose kami ng mga idea namin, propose namin tong trabahante sa mga LGUs in different regions, madali na lang namin Yes. yun, no? Tsaka Itap- mangyayari kasi kung private company kayo, nakita to lang. Sino to mga to, di ba? Oh, yeah, kung that's true. connected, They're just gonna kung- ignore us totally. That's kung parang mangyayari kasi through the university din, kumbaga the university will talk to PESO for example or to the LGU for example. So at least ang laking promotion na nun, 'di ba? Na That's for this to really happen. But ang plano nila talaga is to approach, I think yun nga, PESO talaga or parang the government body handling this kasi once you access that, parang on a business approach, na-access na yung mga employers, 'di ba? Automatically may access na kayo doon. Tsaka sa mga applicants kasi yun yung ginagamit nila dati. So hindi nyo na kailangang asikasuhin pa yung parang hahanap pa ng mga kasi yung mga ibang platforms, naghanap pa yan mano-mano sila JobStreet, sila hanap pa yan employers, hanap pa yan applicants, 'di ba? So ang laki marketing niyan, ang laking gastos nag-advertise pa pa niyan. sila sa online para lang makita lang yung website nila through SEO. True. Parang ganun. So actually for me nga inefficient yun kasi ang laking pera na ginagamit doon Tapos True, malaking it's just for investment. marketing na nagko-compete pa yung mga iba't iba, 'di ba? So parang for me inefficient siya in a bigger perspective But here I think if you utilize yung currently ginagawa na ng government, I think that's very good actually, 'di ba? And since Filipino tayo, most Filipino would really rely on the government in needs, especially for information government talaga yeah. papasukan natin. So that's why it's really a good plan na i-connect tayo sa government para mas madali na lang yung information flow. Ayun. And now, future plans. So, now moving forward, graduating na kayo, no? So, ano ba Yeah. plano nyo? So, Hopefully Diba, ma-hardbound yung June paper namin. 25 na ang inyong, so kailangan na lang siya ipasa, ganun, no? I mean, tapos na yung research nyo Waiting na lang siguro for approval. Graduating. Waiting. But, like, once you graduate, anong plan? Magtatrabaho muna kayo full-time or or paano nyo mabibigyan pa ng time itong si Dibuho and si Trabahante? Ay, ayun. Di ba guys may tuwa ka? So, sa perspective siguro ng team ko, if there's really no job opportunity siguro because Akin lang ba si Trabahante? oh yeah. Yeah, true. Trabahan.com. So, so basically ganun nga kasi ngayon sa natin sa IT fields marami na tayong competition because technology is really uprising nowadays, especially sa mga job posting ngayon. If you search JobStreet, mga requirements nila 3 years, 2 years of experience. That's one of the big difference sa mga fresh graduate Wala natin kang 0 ngayon. years of experience puro Yeah, 3 years. unless you Paano lie yung on your fresh resume, grad? right? So ayun nga, pag walang opportunity, siguro, we're gonna plan to make Dibuho a very good company. Yung web development. web development. Yes. So- Pwede. So maghahanap kami ng mga client siguro, pwede small-time actually, client. agency. Oh yeah, something like that. Since if ever lalaki din, we're gonna just keep continuing Dibuho under the Trabahante yung app namin. Actually, that's a good approach. Madami mga software development company na nag-thrive as a software development And company. that's true. They have local and even foreign clients. As in, ang laki ng pera mapapasok. And now si Trabahante, siya yung medyo experimental dito na approach yeah. As a startup yung approach branding diba? sa Oo, Dibuho. parang ang mangyayari sa inyo, actually this is promising. You make the web development company, you get local and foreign clients, mga malalaking bayad sa inyo. Since magaling naman kayo mag-program and mag-design, yun yung maging revenue. As in, 6 digits, 7 digits, 6 digits per And one of project. the great things is university, my credentials coming from the university, which is a really good
if they search university, uy, may credentials sa university, baby, they're trusted developers na software development. So that's a plus one sa malakas din ang company. engineering and IT ni Yusef. Oh yeah, that's true. So ayun no. So I mean, ang point ko rin is parang kailangan nyo ng stable revenue source. So maybe the web development and your programming skills for the revenues, for the stable revenue source, and then si trabahante i-develop na siya on the side while para kumbaga kasi si trabahante matagal siya bago kumita pa di ba? Yeah, Siya kita agad-agad So ayun, get some source of income and then build trabahante pa until it's fully kumbaga operating and sustainable. Mature. Yeah, 'di ba? Tama ba 'yan? Yes, sir. So, nauna na develop na sa trabahante. I think ang next steps nyo is pilot it, no? Ano mo next steps? Piloting, sir, sa Tagum. Okay. Yun yung next step namin. Pag successful yung piloting namin, naka-gather kami ng mga feedbacks nila, kung ano pa ang maaaring ma-improve sa system, ay yun, ma-apply namin yung mga suggestions nila, at saka baka different feature na yung mga SI. different. Yeah. Negotiate namin sa go negotiate with them. So, maybe Tagum and maybe Davao Because and then Pag- Philippines. yeah, true. Philippines, yeah. Or actually, ano kayo? Ang isa pa magandang approach sa inyo, through mga peso. Kasi mga peso, mga locality yun. Yeah. So, hindi kayo parang buong bansa. Pwedeng Hindi. through local. Local lang. Kaya because Pwede. advanced na kasi yung mga job share sa iba. Especially sa, let's say, Metro Manila. They don't really have peso siguro, Metro Manila, because thriving na yung mga private company sa Metro Manila, mga independent na mga job search company. Yun talagang parang edge ganun. nyo actually. That's a very unique edge actually. Mga localities through the public offices. May add ka ba na? Yun nga, yung gamit yung peso, kung if yung trabahantes will be boom na magiging successful. So, it will be our startup na ma-promote yung company namin as a web developer o a software development company. So, after na kukunin na lang sa PESDA or we have our agreement, so we can apply it to all other mga mga LGU like that to Yes. promote more our products, our system. So after that, we have our name company to be well known. So we will approach to other or higher. Yeah, true. Correct. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Ayun. Maraming salamat sa inyo for this conversation. And if our listeners want to know more about Dibuho, maybe baka meron na diyang gustong magpagawa ng website. Or maybe kayo trabahante, baka may investor or funder. Meron na kaming FB page for Dibuho. Then we are also connected to Programmer ng Bayan. So wow, you can contact us in Programmer ng Bayan Facebook page, then Dibuho Facebook page. So, meron na kami Facebook page ng Dibuho. Yes. Sige, ililink ko rin sa baba. Tsaka, yung website ni trabahante, diba? Yes. ID. Experimental pa yun since I like. This is kinagula para So, you ma-view. can check us yung our MVP. website also. Okay, ayun. Ililink ko na rin yun para at least makita yes, yung MVP. Oh.
Ayun, so sakto sa ating ending. Ayun, and ayun, thank you very much. Salamat. Thank you very much to our 61 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment. Turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. School Tech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits the small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. DiviCode Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach, personalized nutrition and wellness programs for you. This episode is powered by Stugbodok, JIA Engineering Solutions, Alcacon Aquafeeds 1LJ, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wistless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.